Hi! Hello! Kamusta? Ako nga pala si Mong ng MochiWorks. Ngayon nakita nyo yung unang video, yun ang gagawin natin. Paano ginagawa yun o yung pagtanggal ng pintura sa mugs para ma-attain natin o makuha natin yung style na BBS mugs na katulad nito. Ayun, turo ko sa inyo ano ang mga proseso para magtanggal ng pintura para makuha natin yung bare metal o aluminum style lang na walang pintura. Paano natin papakinisin o paano natin ibabuff. At ipopost ko dito, todo sa screen nyo, yung mga kailangan nating gamit. Ikakabit natin sa Fino. Magpapalit tayo ng mas malaking gulong dahil medyo tumatanda na at sawa na rin sa tagtag. Masakit sa katawan yung malimis na gulong eh. Subukan naman natin yung malaking gulong para maayos sa biyahe tapos banking natin. Sawa na rin kasi sa tiis. Ganda! Okay, mga kailangan natin dito para ma-strip at maayos tong mugs, lalo to. Papansin nyo, may mga tama siya na mga vulcanizing. At malipis kasi yung gulong dati na nakakabit dito, kaya tumatama rin siya sa daan. Pero wala siyang bengkong. Ang mga kailangan natin is strip saw, paint remover, at yung pangpahid natin dyan is paint brush. As after that, para matanggal yung mga maiiwan na pintura, is gagamit tayo ng copper brush. Manipis lang to para hindi makagasgas sa mugs natin. Kasi kung steel brush, either matatamaan ulit yan at magkakagasgas ng malalim. Tapos para malinis at maayos itong mga edges nya, na may tama, gagamit tayo ng pang-buff. Binabala to sa angle grinder. Tapos para mapakinis at matanggal yung mga dumi, siyempre gagamit tayo ng pangliha. At panghugas naman natin dyan is ito, scrubbing pad. Kailangan natin ng scrubbing pad. Yan, simulan na natin. Kailan ng paint strip saw. Gagamit tayo ng paint remover o strip saw. Itong bote na to is around 1 liter. Nabili ko siya ng 100. Ayan. Makakabili kayo ng paint remover, strip saw sa mga paint shop hardwares. Mas mura yung tingi kaysa yung mga galon na nabebenta o nabibili sa mga mall. Kapag yung mga tinging ganito, ayan, 100 nyo lang mabibili. Depende yun sa location nyo. Sa akin to, nabili ko siya ng 100. Ngayon tutuklapin natin yung mga pintura para matanggal to. Lalahanin nyo, itong strip saw na to is mahapdi sa kamay. As much possible, mag-gloves. Kung may gloves kayo, mag-gloves kayo. At huwag nyo ipapahid sa o makadampi sa inyong mga kamay kung matalsikan kayo dahil mahapdi. Gamit din tayo ng paintbrush para maipahid yung paint remover. Tapos after that is hugasan natin at gagamit tayo ng steel brush para matanggal at matuklap. Tapos lilihain natin. So after 30 minutes na nababara natin siya ng strip saw,
hinugasan ko siya gamit ang power spray para hindi tayo matalsikan nung paint remover dahil mahap dito. Ngayon, kung titignan natin, second hand ko lang kasi ito nabili. Kung titignan natin, ang unang kulay nito is puti. Ayan. Meron siyang white, tapos napatungan siya ng neon color, tapos natapkutan. Then next is yung kulay itim, tapos kameleon, tapos natapkutan. Kaya makapal yung pintura. Yan. Papansin nyo yan. Patong-patong yung pintura. Ngayon, uulitin natin, same procedure, papahiran ulit natin siya ng strip sol, tapos hugasan, kung ganun pa rin na hindi natatanggal, hanggang konti na lang yung matitira na kaya na nating kutkutin. Doon na lang natin siya kakamayin. Pero ito, medyo mahirap pa siya matanggal. Kaya ulitin natin sa first procedure na strip sol muna. Strip sol, tapos babara natin ng 1 oras naman ngayon. Babara natin ng strip sol ng 1 oras. Magiging ganito yung itsura niyan. Pagkatapos, ayan. Ito naman is Daytona. Daytona 3-spoke. Ito naman yung sa harapan. Ayan, as you can see, makinis na kahit papano. Pero may mga natitira pang mga hindi pa natutuklap ng pintura. Yan yung kukut-kutin natin. Gagamit tayo ng liha at pang-buff. Tapos, gumawa ako dito ng rig para pwede siyang i-buff na habang umiikot. Ayan. As you can see, walang bengkong. Ayan. Linisan natin to. Tatanggalin natin yung mga tama ng vulcanize at mga hindi pa natatanggal na pintura. Gamit ang fibra o yung pang-buff. Ito, gagamit tayo ng ganito para may buff tong sa may gilid niya. Para matanggal yung mga pintura at mga tama. Para maipantay natin, matanggal yung mga uka. Ayan, maalis yung mga yan. Malapit na tayo matapos. Yung mga itim-itim dito, ang gagamit tayo ng brush na ganito. Worth 15 pesos lang siya actually. Ayan. Tanggalin nyo lang yan. Ganito gamit natin na brush para hindi masyadong magkagasgas o malalim na gasgas. Kesa dun sa steel brush. Ito is copper brush. Ayan. Gagamit tayo ng copper brush. Ayan. Papansin nyo, hindi siya ganong katigas. Yun ang purpose nun para hindi siya magkagasgas ng malalim. Ayan. Papansin nyo. Diba? Kumiki lang nasa. Tanggalin nyo lang yung mga hindi natanggal ng paint remover. So, ito na mga kamods. Finish na rito. Napaalish na rin natin gamit ang fibra o yung pang-buffing. Kung mapapansin nyo, yung mga kanto-kanto na lang niya may mga itim-itim. Matatanggal yan ng gamit ang Scotch Brite. Hindi natin ito ibabuff para ang mukha niya, para siyang style niya is raw metal, raw aluminum style. Linisin lang natin to gamit ang Scotch Brite at sabon para matanggal yan, para kuminis. Yun, test fit natin muna dito sa 4 valve natin. Pogi, guwapo. Ayan. Ayan yung finished product sa likurang bahagi. Tapos yung gulong naman nung 4 valve natin is ito, Daytona 3-spoke. Daytona 3-spoke. Tapos Metzeler 9090. Nakabit natin ito is V-rubber 9080. Same sa harapan. Itong sa harapan naman, hindi ko pa tatapos. Same goes yan. Gumawa ulit tayo ng rig dito. Gamit ang spacer. Tapos bearing. Tapos
para hindi umalog siya side by side. Habang pinapaikot, habang binabuff. Tanggalin din natin ulit yung mga mancha, tapos mga tama sidewall ng mags. Ayan. So, ayun na nga. Andito na yung gulong natin. Yung gulong pala natin is V-Rubber Gecko. Made in Thailand. Size is 90-80. Hindi ko na rin na-unbox dahil ipiniretso ko na dito sa vulcanizing para ipakabit na rin natin. Na-order ko pala sa Shopee. Nagkakahalaga na $7.25. Dalawa na yun with shipping fee. Ayan, sulit. Kabit na lang natin, tapos kabit natin sa pino. Ito, gamit ang machine tire changer para iwas sikwat, iwas gasgas, para maiwasan ang issue manong V. So, ito na. Ito na yung kakalagay nating gulong. Kakabit na natin dun sa Fino. Ayan. Kung papansin nyo, nakakabit dyan is 17S rim. Naibiyahe na rin natin at nagamit na matagal. At papalitan na rin natin siya ng 14 stock. At kakabit natin na gulong is, nakakabit na gulong is 90-80. Ayun. In with the new. Ayun. Tapos ito yung harapan niya. Ayan. Pagtabihin natin. Actually, mas malaki to is 90-80 rin siya. Same 90-80. Doon sa 4 valve natin. Saglit. Doon sa 4 valve. Ang nakakabit dito is Metzeler 8090. Compare natin sa kakabit natin sa Fino na 9080. Ayan. Papansin nyo, mas malaki. Ayun. Para pwede na natin siyang i-banking. Ayun. Ang pogi. Tapos, hugasan na lang natin yung Fino. Tapos, i-montage ko mamaya-maya. Okay mga kamads, nakakabit na natin yung gulong. Kung mapapansin nyo, ang laki pala. Tapos sa likod, para maiwasan siyang sumayad pag ilagay natin yung gulong. Kung mapapansin nyo, yung mga ibang nakaranas na nito is sumasayad yung sidewall nito sa may spring. Kaya kailangan natin ng washer. Ito, meron na siyang dating nakalagay na washer, pero dadagdagan natin siya ng dalawa. Yung washer na yon ay shoutout kay Balong. Yung washer na yon is ito. Yung sa Yamaha kasi, ang isang washer na pang rear wheel is 150 pesos. Samantalang yung sa Honda, ito ipakita nyo lang, yung code niya is 90453-107 is wave washer. Pang Honda wave washer na nagkahalaga lang siya ng 37 pesos. Yan. Ilalagay natin to dito para umabante. Para yung gulong, para hindi sumayad yung mismong thread niya sa may spring. So, ayun. Kabit na. So, ayan. As you can see, straight pa rin siya. Medyo konting paling, pero mas okay na yan. Hindi naman makaapekto sa performance. Same lang din naman dun sa 4 valve. Sa 4 valve, ang nakalagay dito is 4 na piraso na washer. Dahil medyo malaki yung gulong, 90-90. Kung papansinin nyo, ito yung point ko. Nasayad kasi sa spring. Lalo kung YSS ang gamit nyo, nasayad yung gulong dito sa mismong spring nya. Kaya naglalagay tayo ng washer. Tulad nitong sa Fino. Ayan. Bagay. Laki ng gulong. Old school. Para mukha naman siyang mamahaling Vespa. Diba? Okay. Tapos, ito. Kung papansinin nyo, konti lang kasi yung pagitan ng spring sa kayong gulong. Pero dito, yung kayang tignan, ayan, malayo na siya. Kung walang washer yan sa loob, sure ball, sasayad yung gulong. Ito, mapupudpud dyan, dito sa spring. Yun yung iniwasan natin para lumabas ng konti yung gulong. Ayan, kakabit na lang natin yung pipe, tapos huhugasan at i-montage natin kung ano yung itsura niya pag nakakabit na ng buo
at pinapatakbo. Yan. Laki niyang tignan. 9080 yung harapan, V-rubber gecko. Same sa likod. Ayun.